First time kong gumawa ng coleslaw, kaya para sa dressing, ang pinili kong mayonnaise ay yung may flavor na, which is yung chicken. Then, meron tayo dyan apple cider vinegar, honey, tapos meron tayong dinagdag dyan na pinong paminta, asin. So kung mapapansin nyo guys, unti-unti muna akong gumagawa ng ating coleslaw dressing kasi nga first time kong gumawa nito, kaya gusto ko muna unti-unti muna yung pagtatansya ko ng bawat ingredients na ating ginawa. So nung ma-sure ko na okay na yung lasa para sa akin, kaya ito yung kagandahan kapag wala kang sinusunod na measurement kasi ito ay magbe-base lang sa yung panlasa. So inilagay ko na dyan yung ating white onion, shredded cabbage at ang ating carrots. So haluin lang natin mabuti until mag-combine ng mabuti ang ating vegetables at ang ating dressing. So bago natin to i-serve, mas masarap kung ito muna ay ating palalamigin. So must try ito para sa mahihilig dyan sa mga side dishes. So ito yung isa sa must try. Marami pong salamat! Nakabili ako ng very cute na mini waffle maker. So gagawa tayo nan. So gumamit ako ng pancake mix. So make sure lang guys na mas dadagdagan nyo yung egg, yung oil para maging yung pancake mixture ay magiging waffle batter. So yan na yung nabili ko na waffle maker. So ang ginamit ko dyan ay 1/4 cup. So tamang-tama yon at hindi magkakaroon ng excess kapag tayo ay nagluluto na. So mapapansin nyo kapag orange pa yung kulay, ibig sabihin cooking pa siya. At kapag nag-turn na siya sa green, okay na. So gumamit ako dito ng cream cheese at saka ng blueberry jam para sa toppings at yum. Sobrang sarap ng ating waffle. So nag-experiment din ako dito, naglagay din ako ng cheese. So habang niluluto siya, naglagay tayo ng cheese, tapos naglagay din tayo ng cheese naman kapag luto na. So parehong masarap, pero mas may i-advise ko doon pa lamang sa ating waffle butter, maglagay na kayo ng cheese. So napakasarap na combination, tsak magugustuhan ng lahat. Thank you! Para tipid sa kuryente, sabay nating lutuin ang Korean dumplings at ang kimchi fish cake soup using ang aking bagong nabili na mini electric cooker. So para sa ating Korean fish cake soup, so kailangan lang natin ng fish cake and kimchi, tapos pagsama-samahin lang natin, lagyan natin ng konting oyster sauce to taste. Dagdagan pa natin to ng soybean paste para mas sumarap. Tapos kung makikita nyo, meron din itong mini electric cooker, meron din siyang steamer na kasama. So while boiling ang ating kimchi fish cake soup, na steam din ang ating dumpling. Kain po tayo. Salamat! Gusto mo rin ba ng isang yummy-licious na sandwich? So gagawa tayo ng chicken and mushroom sandwich. So nagprito na ako ng breast at saka ng enoki mushroom natin. So parang ginawa ko lang siyang torta. Then kumuha lang tayo ng tasty. So ilagay lang natin ang ating chicken breast. And then itong aking ginawang coleslaw, ang ating ipantatoppings dito. So kung interested kayo sa coleslaw, meron din akong reels or video about sa paggawa ng coleslaw. So panoorin nyo na lang guys. And then ipinatong ko lang din ang ating enoki mushroom. Then yan. Ready na ang ating napakasimple at pero napakasarap na sandwich. Thank you! Gawin nating very colorful at the same time healthy pa rin ang ating dulong pancake. So nasa screen nyo ang ating mga ingredients. So kung makapansin nyo, very colorful. Meron tayong red, green, orange, white na mga vegetables. So pagsama-samahin lang natin sa isang lalagyan ng ating mga vegetables at ang ating dulong. So mag-add tayo dyan ng eggs, harina, garlic and onion powder. So nalimutan kong ipakita na naglalagay rin ako ng all-purpose breading mix at ng oyster sauce. So mag-a-add din tayo dyan ng ating paminta. So mix well lang natin. So tulad ng ginagawa ko, nagluluto muna ako ng isa para tikman ko kung tama na ba o swak na ba sa aking panlasa. So ang ating ginawa ay swak na sa ating panlasa, kaya pwede na natin ituloy-tuloy ang pagpiprito. So pwedeng itong gayahin, pwedeng kung wala kayong dulong, any kind of fish, at ito ay magiging masarap. Maraming salamat! Bye-bye! Gawa tayo ng very simple recipe ng mashed potato. So nagpakulo lang ako ng 2 medium size na patatas.
Tapos kung mapapansin nyo, madali ko itong natatalupan kasi ito ay nilagyan ko ng mga hiwa sa kanyang skin. So nung ito ay naluto na, nag-add lang ako ng butter, salt, and fresh milk. So to add na sa mas masarap na flavor, nagdagdag ako dito ng cheese. So, pwede kayo magdagdag din ng pinong paminta kung mas gusto niya ay peppery flavor. So, maraming salamat guys. Sana nag-enjoy kayo. Thank you! Halika, prepare tayo ng breakfast. So, meron tayong luncheon meat dito at meron akong ginagawang hack para mas madali ito maalis sa lata. So, yun, binubutasan ko yung ilalim para mas madaling lumabas ang luncheon meat sa lata. Then, lalagay lang ako ng egg para i-coat ang ating luncheon meat. Then, ipiprito ko na siya. At sa same na pinagpritusan ko, dyan ko rin ilalagay yung mga tasty para ito ay medyo lumambot. Then, ready na tayo mag-breakfast. Thank you for watching. Bye!